Inaasahang mareresolba na ang problema sa brownout sa Panay Islands at kalapit na mga probinsya. Ito'y dahil inilunsad na ang panibagong proyekto na magbibigay ng dagdag na supply ng kuryente. Kung ano yan, alamin sa sentro ng balita ni Ryan Lesiges live. Audrey, pinuri nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang NGCP matapos ang matagumpay na Cebu Negros Panay 230 kV backbone project. Ayon sa Pangulo, Audrey, milestone ang proyektong ito sa hangaring makamit ang resilience at reliability pagdating sa power infrastructure sa bansa. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang commitment sa energy sector. Ito'y matapos ang pag-energize sa 67.98 billion Cebu Negros Panay Backbone Project ngayong araw dito sa Bacolod City na mag-uugnay sa mga probinsya ng Iloilo, Negros Occidental at Cebu. Pinungunahan mismo ni Pangulong Marcos ang ceremonial energization ng Cebu Negros Panay 230 kV Backbone Project kanina. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng enerhiya kasabay sa pag-unlad ng isang komunidad. Dagdag ng Pangulo, walang rehiyon ang maaring maging economic powerhouse nang walang reliable na supply ng kuryente. Power outages are a hindrance to progress. Our power system must be the spark to ignite development. The imperative of ensuring energy security for national and regional economic growth cannot be overstated. By enhancing connectivity and stability in the transmission network through CNP, we are not only addressing immediate power challenges in Negros and Panay, but also laying the foundation for a more sustainable and robust energy for the entire country. Sa ngayon ay tuloy-tuloy daw ang pagkikipagtulungan ng pamahalaan sa NGCP kaakibat ang DOE at ERC para mas maging mabilis ang proseso sa pagsasaayos ng mga transmission lines. I trust that the NGCP will always fulfill its duty and obligation to safeguard the resiliency and the efficiency of our energy infrastructure. It forms the bedrock. This is how important NGCP is. NGCP and our transmission network form the bedrock of our nation's progress and well-being. I urge the NGCP to deliver on the expansion commitments in a timely manner. Una munang nagsagawa ng aerial inspection ng Pangulo sa Cebu Negros Panay 230 kV backbone. Bahagi ang aktibidad sa energization ng pasilidad para sa full capacity ng buong transmission system sa Visayas. Sa isinagawang seremonya, sabay-sabay na pinagana ang Cebu Negros Panay backbone sa mga lalawigan ng Iloilo, Negros Occidental ng National Grid Corporation of the Philippines. Sabi ng NGCP, hindi biro ang kanilang pinagdaanan bago na kumpleto ang proyektong ito. Sa katunayan, bagamat sinertipikahan bilang Energy Project of National Significance noong pang 2019, naharap ito sa iba't ibang hamon partikular sa usapin ng right-of-way dahil sa pagtutol ng mga may-ari ng lupa. Idagdag pa ang matagal na judicial process at permitting process ng LGUs, security issues at COVID-19 pandemic. Sa kabila nito, pursigido ang NGCP na magbigay ng maaasahang infrastruktura para sa kuryente, kaya naman patunay nila ang CNP sa commitment na mapalakas ang power transmission capabilities ng bansa. At bagamat malaking tulong sa pagpapabuti ng paghahatid ng kuryente, aminado ang NGCP na hindi lang ito ang solusyon sa problema sa kuryente, partikular sa Panay dahil depende pa rin ito sa sapat na supply. CNP strengthens the link between three major islands of the Visayas and will provide a more reliable transfer of power to support the fast-growing economies of the provinces in the islands of Cebu, Negros, and Panay. This development will not only bolster the efficiency of our electricity system, but also contribute to the overall economic growth and the well-being of our nations. Audrey, kanina pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa nasa halos 5,000 titulo ng lupa dyan sa Bagos City. Sakop ito, Audrey, yung nasa mahigit 2,500 na hektarya ng lupa para sa nasa mahigit 2,700 na mga benepisyaryo. Audrey. Okay, Ryan, good news itong development sa Panay Islands, para makumpleto na yung supply ng kuryente dyan, may bagong proyekto. Pero ang ating pamahalaan ba ay bukas pa rin sa pag-welcome ng mga bagong investor pa pagdating sa energy supply sa Panay Islands?
Actually, Audrey, isa yan doon sa laman doon ng mensahe kanina ni Pangulong Marcos. Kanyang iniinganyo yung mga negosyante na mag-invest pa. Kasi isa lang naman yung mga transmission lines na ito na binuksan ngayon sa magiging dahilan para maiwasan na yung malawakang brownout. Kung ating matatandaan, Audrey, nitong taon, pagpasok pa lamang ng taon nitong buwan ng Enero, 4 na araw na nakaranas ng brownout ang ilang bahagi ng Iloilo City. At ayon kay Pangulong Marcos, malaking bagay na ito at one step forward ito para sa mas reliable na power infrastructure dito sa Visayas Island. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lasiquez.